Nasa pangalan mo na ang porsyento ng kumpanya, babe. Huwag mo nang intindihin ang asawa kong walang alam, kundi magmukhang manang sa tabi ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong itinarak nang walang awa sa dibdib ni Isabela. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng opisina ni Javier. Kip-kip sa kanyang mga nanginginig na palad ang isang mangkok ng mainit na sabaw na pinaghirapan niyang lutuin ng ilang oras. Nais lamang sana niyang pawiin ang pagkalasing ng kanyang asawa matapos ang mahabang selebrasyon sa ibaba. Dinig na dinig ang banayad na musika ng Pasko at ang tawanan ng mga bisitang pinagsilbihan niya buong gabi hanggang sa mamutla ang kanyang mga labi sa pagod. Nakasuot lamang siya ng lumang damit na siya mismo ang nagtahi. Pinagtiyagaan ang mga turok ng karayom sa kanyang mga daliri upang makatipid. Ang lahat ng naipon niyang barya at salapi ay ibinili niya ng mamahaling relo na nakatago ngayon sa kanyang bulsa, isang regalo sana para sa lalaking kasalukuyang tinatapon ang kanyang pinaghirapang kumpanya ng disenyo na parang isang basahan. "You're the best, Javier." Pamilyar ang boses na tumugon mula sa loob ng kwarto. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabela. Ang tinig na yon ay kay Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng tinuring niyang kapatid at pinagkakatiwalaang sekretarya ng kanyang asawa. Pero paano kapag nalaman ni Isabela? Ang baduy pa naman niyang magalit, parang tindera sa palengke. Mapanguyam na dagdag ni Sofia. Let her be. Wala naman siyang pupuntahan. Utang na loob niya sa akin na binigyan ko siya ng magandang buhay. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay siya sa hirap. Unti-unting itinulak ni Isabela ang siwang ng kahoy na pinto. Ang bigat ng pag-usad nito ay sumabay sa pagguho ng kanyang buong mundo. Bumulaga sa kanyang paningin ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Magkalapit at nagtatawanan sa mismong silyang inutang niya para lamang maging komportable ang asawa sa pagtatrabaho. Ngunit ang mas nagpadilim sa kanyang paningin ay ang matingkad na mantsa ng pulang lipstick sa puting kwelyo ng polo ni Javier. Ang mismong polong pinalansa niya ng buong pag-iingat at pagmamahal kaninang umaga. Nang hina ang kanyang mga tuhod, ang mangkok ng mainit na sabaw ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Ang kumukulong likido ay tumilamsik sa kanyang mga paa at binti. Namula ang kanyang balat at napaso ang mga lumang sugat mula sa pananahi. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ni Thaham, ang malamig na pamamanhid na gumagapang mula sa mga sakong patungo sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kasinungalingang sumasampal sa kanyang harapan. Lumingon si Javier. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi matinding inis. "Anong ginagawa mo rito, Isabela? Hindi mo ba nakikitang may importanteng meeting kami ni Sofia?" Malamig at walang pusong tanong ng kanyang asawa. Hindi makapagsalita si Isabela. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tanungin kung bakit. Ngunit ang kanyang mga labi ay tila pinagtakpan ng makapal na yelo. Ganito na lang ba ang halaga niya? Oh my God, Isabela, look at you. Ang dumi-dumi mo. Nakangiting wika ni Sofia habang marahang inaayos ang kanyang buhok at pinapasadahan ng mapangmatang tingin ang murang damit ni Isabela. "Lumabas ka na, Isabela. Nakakahiya ka sa mga bisita. You are ruining the night. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka muna rito hanggang hindi ka natututong rumespeto sa asawa mo." Utos ni Javier na parang itinataboy ang isang asong gala na nakapasok sa kanyang malinis na bakuran. Hinawakan siya ni Javier sa braso at marahas na itinulak palabas ng mismong bahay na pinuno niya ng pagmamahal at sakripisyo. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumara sa kanyang likuran, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang nakakapasong lamig ng gabi at ang nakakamatay na kahihiyan, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga isinakripisyong pangarap, tinumbasan lamang ng isang gabing puno ng panloloko
at panduduro. Nagsimulang bumuhos ang malamig at malakas na ulan ng Disyembre, tumatagos sa manipis na tela ng kanyang lumang damit. Naglakad siya ng walang direksyon sa madilim na kalsada, yakap ang sarili, habang ang hangin ay tila humihiwa sa kanyang balat. Mula sa kanyang likuran, isang marangyang itim na kotse ang mabilis na dumaan. Ang sasakyan ni Sofia. Walang awang humawi ang mga gulong nito sa isang malaking lawa ng putik na malakas na sumambulat at tuluyang nagdumi sa paboritong damit ni Isabela. Bumagsak siya sa magaspang na simento, nanginginig, basang-basa at puno ng dumi. Mula sa bulsa ng kanyang palda, nahulog ang kanyang basag na cellphone. Nagliwanag ang screen nito sa gitna ng kadiliman ng ulan. Nagpapakita ng isang missed call mula sa isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. Isang tawag na magbubukas ng pinto palabas sa kanyang impyerno. Ang lamig ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Isabela habang binabaybay niya ang madidilim na eskinita patungo sa puok na kinalakhan niya. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa malalambot na carpet ng mansyon, ngayon ay humahakbang sa magaspang at maputik na kalsada. Bawat dampi ng kanyang talampakan sa malamig na semento ay nagpapaalala sa kanya ng mga salitang paulit-ulit na ibinabato ni Javier sa kanya noong mga huling buwan ng kanilang pagsasama. Ang bawat pangungutya, ang bawat pagpaparamdam na wala siyang silbi, kundi ang maging isang dekorasyon sa bahay, ay muling naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sinabi ni Javier na wala siyang mapupuntahan, na mamamatay siya sa gutom kung wala ang kanyang kalinga. At sa gabing ito, sa gitna ng unos at dumi, tila nagkakatotoo ang lahat ng sumpa ng kanyang asawa. Narating niya ang tapat ng isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero. Ito ang tahanan ni Carmen, ang kanyang ina na sa loob ng maraming taon ay pinilit niyang suportahan mula sa sarili niyang ipon kahit papalihim niya itong ginagawa dahil sa takot na magalit si Javier. Amoy ng basang kahoy at lumang uling ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutulak ang marupok na pinto na bahagyang lumilikha ng tunog ng pagkiskis sa semento. Sa loob, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa isang lumang silya, suot ang isang kupas na duster at naghihiwa ng bawang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Napahinto si Carmen at lumingon. Ang mga mata ng matanda na puno ng karanasan ay agad na nabanaag ang tindi ng pait na dinadala ng kanyang anak. Hindi agad nakapagsalita si Isabela. Ang kanyang mga luha ay tila nakapiit sa kanyang mga mata. Ayaw pumatak dahil sa tindi ng kahihiyang nadarama. Akala niya ay siya ang tagapagligtas ng kanyang ina mula sa kahirapan, ngunit ngayon, siya itong sugatan at walang masilungan. Nay, sorry. Wala na po akong matuluyan. Ang tanging lumabas sa nanginginig niyang mga labi bago siya tuluyang napaupo sa sahig, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Bago pa man makalapit si Carmen, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa kapaligiran ng tahimik na eskinita. Ang dilim ng gabi ay biglang nahawi ng matitinding ilaw mula sa isang sasakyang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang maliit na pintuan. Ang pag-ikot ng mga gulong sa basang lupa ay lumikha ng isang mahinang ugong bago ito tuluyang tumigil. Mula sa loob ng barong-barong, nakita ni Isabela ang pagbaba ng tatlong lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Mga mukhang seryoso at may awtoridad. Yumukod ang mga ito ng buong paggalang nang bumukas ang pinto ng bahay. Si Carmen, na kanina lamang ay tila isang mahinang matanda, ay tumayo ng may kakaibang tikas. Hinubad niya ang kanyang maruming apribado at itinapon ito sa gilid. Mula sa likuran ng pinto, kinuha niya ang isang mahabang Amerikana na yari sa mamahaling tela na tila kumikinang sa ilalim ng ulan. Ma'am Carmen, handa na po ang lahat. Hinihintay na po kayo sa board meeting. Wika ng isa sa mga lalaki sa wikang formal at puno ng pitagan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela.
ang kanyang ina. Ang babaeng pinadalhan niya ng barya-baryang tulong sa loob ng maraming taon ay tila isang reynang binibigyan ng parangal ng mga gwardya. Ang amoy ng patis at bawang sa loob ng silid ay biglang napalitan ng halimuyak ng mamahaling pabango at amoy ng bagong leather na mula sa loob ng sasakyan. Hinarap ni Carmen ang kanyang anak. Wala na ang bakas ng pagiging dukha sa kanyang mukha, kundi isang matigas at makapangyarihang anyo ng isang babaeng sanay mag-utos sa libu-libong tao. Lumapit siya kay Isabela at hinawakan ang baba nito. Pilit na iniangat ang mukha ng anak upang magtagpo ang kanilang mga mata. I gave you 32 years to learn how to stand on your own, Isabela. Pinanood ko kung paano mo hinayaan ang sarili mong tapakan ng mga De La Cruz dahil sa maling akala mo tungkol sa pag-ibig at katapatan. Ang tinig ni Carmen ay malamig. Walang emosyon, ngunit bawat salita ay tila isang hamon. Nais kong makita kung hanggang kailan mo titiisin ang dumi bago mo ma-realize na ikaw ang may-ari ng putik na ito. Bumitaw si Carmen at humakbang patungo sa naghihintay na sasakyan. Huminto siya sa may pintuan at lumingon muli sa anak, na bakas pa rin ang pagkalito at pait sa mukha. Ang mga luha mo ay para lamang sa mga taong may halaga, Isabela. Lauhian mo ang mukha mo o manatili kang nakalugmok sa sahig na yan habang tinatawanan ka ng asawa mo. The decision is yours, anak. Do you want to remain a victim or do you want to own the world that took everything from you? Sumara ang pinto ng marangyang sasakyan at ang pulang ilaw nito ay dahan-dahang naglaho sa dulo ng eskinita. Iniwan si Isabela sa gitna ng katahimikan at ng matinding tanong na ngayon ay nagpapatibok sa kanyang natutulog na diwa. Sino nga ba talaga ang kanyang ina at ano pang mga kasinungalingan ang bumabalot sa buhay na akala niya ay kabisado na niya? Ang marangyang sasakyan ay dumaan sa mga kalsadang tila hindi nararamdaman ang anumang lubak, isang kabaligtaran sa mundong kinalakhan ni Isabela. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina at ang banayad na pagdaloy ng malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit sa loob ng dibdib ni Isabela ay may isang bagyong pilit kumakawala. Nakatingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay nakatuon sa unahan, malayo sa anyo ng matandang naghihiwa ng bawang sa maliit na dampa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at asero. Ang mga gwardya ay nagmamadaling nagbukas ng pinto at sa bawat hakbang nila patungo sa penthouse, ang mga tao ay yumuyukod bilang tanda ng mataas na paggalang kay Carmen. Pagpasok sa loob ng malawak na silid, ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na tila mga bituing ibinaba mula sa langit. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay napakalamig sa mga paa ni Isabela na tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng luho rito ay walang init ng katotohanan. Ma, what is all this? Bakit kailangan mong magpanggap na mahirap? Pinanood mo akong magmakaawa kay Javier para lang may maipadala sa'yo bawat buwan. Ang tinig ni Isabela ay basag, puno ng ulat at pagtatampo. Humarap si Carmen sa kanya. Ang mukha ay walang bakas ng paghingi ng paumanhin. I did it because you were too blind, Isabela. You chose to be a servant to a man who only saw you as a ladder to success. I wanted to see if you have the spine to survive without my wealth. And look at you now. Itinapon ka na parang basura bago mo pa naisipang lumaban. Inilapag ni Carmen ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa matigas na ibabaw ay tila isang hatol ng kamatayan. Basahin mo iyan. Iyan ang ebidensya na ang kumpanyang binuo mo gamit ang iyong dugo at pawis ay unti-unti nang nililimas ni Javier. 2 years, Isabela. 2 taon na niyang inililipat ang pondo sa isang secret account sa ilalim ng pangalan ni Sofia. Nanginig ang mga kamay ni Isabela habang binubuklat ang mga dokumento.
Bawat numero, bawat pirma ni Javier ay tila mga lason na pumasok sa kanyang mga ugat. Ang lalaking niyakap niya gabi-gabi, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kinabukasan, ay ang mismong taong nagnanakaw ng kanyang pagkatao sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang tiwala ay parang isang telang seda na sadyang ginupit-gupit ng isang mapurol na gunting. Hindi ko kailangan ng pera mo, ma, bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay unti-unting nagiging matigas at puno ng determinasyon. I built my name once. I will do it again. But this time, I won't do it as a wife. I will do it as their worst nightmare. Naglakad si Isabela patungo sa harap ng malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang babaeng mukhang pagod, ang babaeng may mahabang buhok na palaging hinahaplos ni Javier habang nagsisinungaling. Kumuha siya ng isang matalim na gunting na pangtela mula sa kanyang bitbit na bag. Ang lamig ng bakal ay dumampi sa kanyang leeg, isang sensasyong nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa isang mabilis at mariing galaw, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok. Ang mga itim na hibla ay dahan-dahang nahulog sa maputing marmol, tila mga pakpak ng isang ibong hindi na muling lilipad pabalik sa kanyang hawla. Bawat liyab ng talim ng gunting ay sumisimbolo sa pagputol niya sa bawat alaala, sa bawat hapdi, at sa bawat pag-asang nakakabit kay Javier. Nang matapos, ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang Isabelang mahina, kundi isang babaeng may mga matang tila nagbabagang uling sa gitna ng gabi. Leave the money, ma. I will take your guidance, but I will win this war with my own hands. Wika niya habang nakatingin sa tumpok ng buhok sa sahig. Kinabukasan, sa opisina ni Javier, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Nagbibigay ng liwanag sa isang maliit na biyuken na nakapatong sa kanyang mesa. Ang pulang laso nito ay tila isang sariwang sugat. Walang nakakaalam kung paano ito nakarating doon. Ngunit nang hawakan ito ni Javier, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang loob ng kahon ay naglalaman ng isang bagay na magpapaalala sa kanya na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay hindi namatay, kundi naging bagyong sisira sa kanyang mundong itinatayo. Ang amoy ng langis mula sa mga kalawanging makina ay humahalo sa alikabok ng mga telang mumurahin sa loob ng maliit na patahian sa gilid ng kalsada. Sa sulok na yon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang tila naghihingalo. Nakayuko si Isabela habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagpapatakbo ng tela sa ilalim ng karayom. Ang dating makinis at maputi niyang mga daliri ay mayroon na ngayong mga bagong sugat at itim na dumi mula sa grasa, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang bawat pag-usad ng makina ay tila isang mabagal na pag-ukit ng kanyang bagong pagkatao. Isang aninong nagmamasid sa dilim. Sa itaas ng isang lumang cabinet, ang isang maliit na telebisyon ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Napatigil ang kanyang mga kamay nang lumitaw sa screen ang mukha ni Sofia. Nakasuot ang kanyang dating kaibigan ng isang marangyang gown na kulay hating gabi. Ang telang seda ay tila dumadaloy na tubig sa bawat galaw nito. Iyon ang disenyo na binuo ni Isabela sa loob ng 3 buwan. Ang bawat tahi ay puno ng pangarap para sa kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Inspired by the resilience of a woman, ang tinig ni Sofia sa interview ay puno ng tamis at kaplastikan habang humaharap sa mga kumukititap na flash ng kamera. Ang bawat pleats ng gown na ito ay sumisimbolo sa pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Alam niya ang bawat sentimetro ng damit na yon. Alam niya na ang mga tahi sa likurang bahagi ay may nakatagong lamat na siya lamang ang nakakaalam kung paano ayusin. Isang lihim na balang araw ay magiging mitya ng kahihiyan ng magnanakaw. Ang makitang suot ni Sofia ang kanyang pinaghirapan ay tila isang mainit na plansang idiniin sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumigaw, mas pinili niyang lasapin ang hapdi. Ang bawat sakit ay nagiging gasolina para sa kanyang plano.
Ang katahimikan sa loob ng patahian ay nabasag ng ang pinto ay bumukas. Nagpapapasok ng malakas na simoy ng hangin at ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango na tila lason sa pang-amoy ni Isabela. Ang tunog ng mga sapatos na yari sa balat ng hayop ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto. Hindi na kailangang lumingon ni Isabela para malaman kung sino ang dumating. Ang bigat ng atmosfera at ang biglang paglamig ng kanyang sikmura ay sapat na babala. "You look so pathetic, Isabela." Ang boses ni Javier ay puno ng mapang-uyam na habag. Tumayo si Javier sa gitna ng maruming sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang insulto sa paligid. Tiningnan niya ang mga tumpok ng basahan at ang hitsura ng kanyang dating asawa na ngayon ay balot ng pawis at dumi. "I heard you were working in a place like this. Hindi ko akalaing ganito kakadesperada." Patuloy ni Javier habang inilalabas ang isang tseke mula sa kanyang pitaka. "Look, ayaw kong sabihin ng mga tao na pinabayaan kita. Tanggapin mo na ito. 1,000,000 piso para makaalis ka sa butas na ito at bumalik sa probinsya nyo. Just sign the final waiver and leave us alone." Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang sinamba. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na kontho ng makina, hanggang sa maramdaman niya ang tulis nito na bumaon sa kanyang palad. Isang patak ng dugo ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang balat, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, tila isang lawa bago ang pagdating ng dilubyo. "Bakit, Javier? Natatakot ka ba na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat ng ninakaw niyo sa akin?" Ang tanong ni Isabela. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. "Huwag ka nang magmatigas. You have nothing. Sofia is now the face of the industry. At ikaw, isa ka na lang hamak na mananahin ng basahan." Asar na sagot ni Javier. Ang kanyang pagtitimpi ay nagsisimulang mabasag. "You're lucky I'm even offering you this utang na loob." Iniwan ni Javier ang tseke sa ibabaw ng maruming mesa, sa tabi ng isang piraso ng telang puti na balak sanang tahiin ni Isabela. Habang papalayo ang kanyang mga hakbang, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang paalala ng kanyang kayabangan. Ngunit nang mawala ang anino ni Javier, kinuha ni Isabela ang tseke. Hindi niya ito pinunit. Sa halip, ginamit niya ang kanyang madugong daliri para lagyan ng pulang marka ang pangalan ni Javier sa papel. Ang kanyang tingin ay bumalik sa telebisyon, kung saan huling nakita ang nangiti ni Sofia bago nagpalit ang programa. May isang bagay na hindi alam ni Javier. Ang patahiang ito ay hindi ang kanyang hantungan, kundi ang kanyang kuta. At ang perang iniwan ng kanyang asawa ay ang unang bala na gagamitin niya para wasakin ang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Paano kaya tatanggapin ni Javier ang balita na ang mga bagong order na tinatanggap ng kanyang kumpanya ay unti-unti nang kinukuha ng isang misteryosong designer na walang mukha? Nanatiling nakayuko si Isabela, hinahayaang mahulog ang kanyang mga hibla ng buhok upang takpan ang mga matang puno ng nagbabagang puot. Ang tseke na iniwan ni Javier sa ibabaw ng maruming mesa ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib upang magmukhang isang babaeng tuluyan nang nawalan ng pag-asa. "Maging praktikal ka, Isabela. This is more than what you deserve. Isipin mo na lang, bayad ito sa lahat ng pagtitiis ko sa'yo nung akala ko ay may mararating ang kumpanya mo." Ang boses ni Javier ay puno ng mapait na panunumbat. Tila nakalimutan na niya na ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay nagmula sa talino ng asawang kinalimutan niya sa dumi. "Sige, Javier, kung ito ang tingin mong halaga ng lahat ng taon na ibinigay ko sa'yo, tatanggapin ko na." Mahinang tugon ni Isabela, ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulitid na anumang oras ay mapuputol. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat.
Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa waiver ay tila isang marka ng pagsuko sa paningin ni Javier. Ngunit sa isipan ni Isabela, ito ang kontratang magpapalaya sa kanya upang maging aninong hihila sa lalaki patungo sa kailaliman. Nang matapos siyang pumirma, tumayo siya at lumapit kay Javier. May lumuwag na sinulid sa balikat mo, Javier. Hayaan mong ayusin ko. Baka mapuna pa ng mga kamiting mo. Nakakahiya naman sa posisyon mo ngayon. Malambing ngunit malamig niyang wika. Napatigil si Javier. Tila nagulat sa biglang paglambot ng kanyang asawa. Hinayaan niya si Isabela na lumapit. Sa isang mabilis at bihasang galaw, na tanging isang dalubhasang mananahi lamang ang makakagawa, kumuha si Isabela ng isang maliit na karayom na may nakakabit na mikrobyong dekuryente, isang napakaliit na kagamitang pantiktik na ibinigay ng kanyang ina. Gamit ang kanyang mga daliri na tila sumasayaw sa tela, ipinasok niya ito sa loob ng makapal na lining ng mamahaling suit ni Javier. Ang bawat tusok ay maingat, walang bakas, at nakabaon sa bahaging hindi mahahawakan ng lalaki. There! Mas maayos na tingnan. Bulong ni Isabela habang hinahaplos ang balikat ng asawa, isang haplos na tila isang sumpa ng kamatayan. Nang tumalikod si Javier at lumabas ng patahian, ang tunog ng kanyang mga sapatos ay unti-unting naglaho sa gitna ng ingay ng kalsada. Nanatiling nakatayo si Isabela, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na konto ng kanyang makina. Ang tulis nito ay bumaon sa kanyang palad at ang mainit na dugo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang balat, pumapatak sa sahig na puno ng alikabok. Ngunit sa halip na dumaing sa hapdi, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay katumbas ng bawat luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa at isinuot ang isang maliit na earpiece. Ang mga tunog mula sa kabilang linya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pandinig. Naririnig niya ang pag-andar ng sasakyan ni Javier, ang paghinga nito, at ang pagbukas ng isang electronic na usapan. Don't worry, Sofia. Pumirma na siya. Wala na tayong sabit. Ang tinig ni Javier sa loob ng sasakyan ay puno ng kagalakan. Ngayon, oras na para kausapin ang contact natin sa South Harbor. Kapag naisangla natin ang mga assets ng kumpanya ni Isabela para sa bagong investment na ito, dodoble ang pera natin. Kahit ang bangko, hindi malalaman na ginalaw natin ang kapital. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Hindi lamang pala pagnanakaw ng disenyo ang ginagawa ng dalawa, kundi isang malakihang pandaraya na maaaring magpabagsak sa lahat ng kanyang pinaghirapan kung hindi siya kikilos. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang pinakikinggan ang bawat detalye ng maruming transaksyon. Isang malakas na hangin ang dumaan sa loob ng patahian, pinagalaw ang mga puting tela na tila mga talulot na sumasayaw sa hangin. Napatingin si Isabela sa madilim na langit. Handa na ang kanyang plano. Ang kailangan na lamang ay hintayin ang tamang sandali. Ang sandaling ang lalaking iyon ay kusang mahuhulog sa sariling pagkakamali. Sino kaya ang misteryosong investor na binanggit ni Javier? At ano ang lihim na ugnayan nito sa nakaraan na matagal nang sinusubukang kalimutan ni Isabela? Ang usok mula sa mainit na plansa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng hapon, lumilikha ng isang manipis na ulap sa loob ng maliit na patahian. Si Isabela ay nakayuko. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang mahabang piraso ng telang puti na tila isang dalisay na ilog sa gitna ng maruming paligid. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng ang isang anino ay humarang sa liwanag ng pinto. Dala ang halimuyak ng mga sariwang rosas na tila lason na humahalimuyak sa hangin. Ang bawat paghakbang ng mga sapatos na yari sa pulang balat ng hayop ay lumilikha ng isang matigas na tunog sa semento. Tila nagmamarka ng teritoryo. Hindi na kailangang mag-angat ng tingin ni Isabela upang malaman kung sino ang panauhin.
ang matinding bigat sa kanyang dibdib, at ang biglang pagbilis ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat ay sapat na babala. So ito na pala ang bagong kaharian mo, Isabela. It looks so small. Parang kulungan ng mga pangarap na nabubulok. Ang tinig ni Sofia ay puno ng mapait na tamis. Ang bawat salita ay tila isang maliliit na patalim na ibinabato sa direksyon ni Isabela. Isang kulay gintong sobre ang inilapag ni Sofia sa ibabaw ng maruming mesa. Ang ningning nito ay tila isang matinding insulto sa alikabok ng silid. Javier and I are getting married next month. Siyempre, I want you to be there. After all, ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging isang De La Cruz, di ba? Tumawa si Sofia, isang tunog na walang bakas ng saya, kundi purong pang-uuyam. Dahan-dahang tumayo si Isabela, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng gunting. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang tadyang, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang estatwa ng marmol na walang nararamdamang hapdi. You know, Isabela, people think you're so kind, but for me, your kindness was an insult. Tuwing binibigyan mo ako ng mga luma mong damit o isinasama mo ako sa mga party nyo, I felt like a charity case. I hated every bit of it. I hated your smile, your success, and especially your marriage. Patuloy ni Sofia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na matagal na niyang ikinubli sa likod ng maskara ng pagiging matalik na kaibigan. Utang na loob? I don't owe you anything. I'm just taking what should have been mine from the start. Sa isang marahas na galaw, itinapak ni Sofia ang kanyang matulis na takong sa puting telang katatapos lamang plansahin ni Isabela. Ang putik mula sa kalsada ay dahan-dahang kumalat sa malinis na hibla ng tela, tila isang itim na mantsa sa isang malinis na kaluluwa. Look at this. This is you now, Isabela. Dirty, cheap, and forgotten. Bulong ni Sofia habang idinidiin ang kanyang paa sa tela. Hindi kumibo si Isabela. Sa halip, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa ilalim ng mesa, kung saan nakatago ang kanyang cellphone na kasalukuyang nagre-record ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaibigan. Ang bawat pag-amin ng inggit, ang bawat pagpapakita ng tunay na kulay ni Sofia ay isa-isang nabaon sa digital na memorya ng kagamitan. Tapos ka na ba? Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay malamig na tila simoy ng hangin mula sa isang sementeryo. Napatigil si Sofia, tila nagulat sa kawalan ng takot sa boses ng kanyang biktima. Bago pa siya makasagot, kinuha ni Isabela ang malaking gunting at sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ang bahagi ng tela na dinumihan ni Sofia. Ang matalim na bakal ay humiwa sa tela nang walang kahirap-hirap at ang nadumihang piraso ay dahan-dahang nahulog sa semento sa tabi ng sapatos ni Sofia. Ang dumi ay itinatapon sa basurahan, Sofia, at ang mga taong tulad mo hindi dapat hinahayaang manatili sa buhay ko kahit isang segundo pa. Wika ni Isabela habang matapang na nakatingin sa mga mata ng kaaway. Padabog na tumalikod si Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng pagkairita. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Alam niya na ang telang sutla na in-order ni Sofia para sa kanyang magiging koleksyon ay kasalukuyang pinapalitan ng isang murang klase ng tela na madaling masunog sa ilalim ng matitinding ilaw ng runway. Habang pinapanood ni Isabela ang papalayong boses ng sasakyan ni Sofia, isang tanong ang nanatiling nakalutang sa kanyang isipan. Hanggang kailan kaya mapapanatili ni Sofia ang kanyang ningning kapag nalaman niyang ang bawat hakbang niya patungo sa rurok ay isang hakbang din patungo sa isang bitag na gawa sa sarili niyang kasakiman? Ang katahimikan sa loob ng silid-pulungan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng marangyang silid. Ang tanging nagbibigay ng buhay sa madilim na paligid ay ang asul na liwanag
mula sa malaking screen sa pader at ang malamig na bugso ng hangin mula sa aircon na tila humahalik sa balat ng may kalupitan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Isabela sa isang malaking upuang gawa sa itim na balat ng hayop. Ang kanyang likuran ay nakaharap sa pinto habang pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Makati mula sa mataas na bintana. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na amoy rosas at tuyong kahoy ay namamayani sa hangin, malayo sa amoy ng gras at alikabok na naging kasama niya sa mga nagdaang linggo. Ang kanyang suot na itim na Amerikana ay walang kahit isang lukot, sumisimbolo sa isang bagong balat na binuo niya upang protektahan ang kanyang sugatang puso. Ang pagbukas ng mabigat na pinto ay nagpadala ng isang mahinang hangin sa loob ng silid. Ang mga hakbang na pumasok ay mabibigat at puno ng pag-aalinlangan. Hindi na kailangang lumingon ni Isabela upang malaman na si Javier ang dumating. Ang amoy ng alak na pilit itinago ng mint at ang paghinga nitong mababaw ay sapat na upang makilala ang lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Good afternoon. I am Javier De La Cruz from De La Cruz Designs. Narito ako para pag-usapan ang loan na inaprubahan ng inyong kumpanya. Ang tinig ni Javier ay pilit na ginawang matatag, ngunit may bakas ng panginginig sa dulo ng bawat salita. Nanatiling tahimik si Isabela. Hinayaan niyang balutin ng pagkabalisa ang kanyang dating asawa. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kapangyarihan ni Javier. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang paningin. Ngayon ay mukhang isang maliit na insekto na naghahanap ng masisilungan. We just need this bridge loan. Short term lang ito para sa ilulunsad naming bagong koleksyon sa susunod na buwan. Once the gala is over, we will pay everything back with interest. You won't regret investing in us because Sofia Lopez is the next big thing in fashion. Patuloy ni Javier, pilit na ibinibenta ang pangalan ng kanyang kerida. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang upuan. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahang inilalantad ang kanyang bagong anyo sa harap ng lalaking nagtapon sa kanya. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang folder na hawak niya ay muntik ng malaglag sa sahig, habang ang kanyang mga mata ay pilit na inuunawa ang nakikita. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang manang na asawa na itinulak niya sa putik, kundi isang reynang may mga matang tila yelo sa lamig. Ay, Isabela? Ang bulong ni Javier ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Paanong ikaw ang... The terms are non-negotiable, Javier. Ang boses ni Isabela ay malinaw. Walang halong emosyon, tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Ang utang na ito ay may garantiya. Kung hindi kayo makakabayad sa itinakdang panahon, ang lahat ng ari-arian ng De La Cruz Designs, kasama na ang pangalan at lahat ng disenyong ninakaw nyo, ay mapupunta sa akin. Isabela. Wait, let's talk about this. Asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Lumapit si Javier sa mesa. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon at galit. Huwag mong gamitin ang pera ng nanay mo para lang paghigantian ako. This is business. Exactly, Javier. This is business. Malamig na tugon ni Isabela habang inilalapit ang kontrata sa harap ng lalaki. At sa negosyo, wala akong asawa. Wala rin akong kaibigan. Ang tanging meron ako ay ang mga pirma na magpapatunay kung sino ang mananatili sa itaas at sino ang babagsak sa dumi. Kinuha ni Javier ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Alam niyang ito na lamang ang tanging paraan upang maisalba ang kumpanyang nalulubog sa utang dahil sa kasakiman ni Sofia. Sa bawat titik na isinusulat niya sa papel, nararamdaman niya ang bigat ng isang tanikala na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nang matapos ang pirmahan, kinuha ni Isabela ang dokumento at maingat itong itinago sa kanyang bag.
Tumayo siya at lumapit sa bintana. Muling tinalikuran ang lalaking wala ng ibang dala, kundi ang kanyang sariling pagkawasak. You should leave now, Javier. May appointment pa ako sa isang supplier na magdadala ng mga materyales para sa sarili kong fashion show. Ang show na magpapalimot sa pangalan ni Sofia Lopez sa industriyang ito. Wika ni Isabela nang hindi lumilingon. Habang papalabas si Javier ng silid, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang multo. Ngunit para kay Isabela, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kapag nawala na ang lahat ng luho at kapangyarihan kay Javier, sino pa ang matitira sa tabi niya kapag nalaman niyang ang bawat sentimo ng inutang niya ay ang mismong perang kinuha niya mula sa puso ng babaeng kanyang niloko? Ang gabi ay balot ng isang kakaibang kapayapaan habang si Isabela ay nakatayo sa malawak na bangkon ng kanyang bagong penthouse. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mainit na tsaa ng mansanilya na kanyang hawak. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw bago maglaho sa dilim. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya ang kislap ng mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pilus. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang partikular na bintana sa di kalayuang gusali, ang tahanan ni Javier at Sofia. Hawak ang kanyang dekalibreng binocular, pinanood ni Isabela ang pag-uumpisa ng isang palabas na siya mismo ang sumulat ng script. Alam niya na sa mga sandaling ito, natatanggap na ni Javier ang mga pekeng ulat ng bangko na ipinadala niya. Mga dokumentong nagpapakita ng malalaking halaga na di umano ay inililipat ni Sofia sa sarili nitong lihim na account. Ang binhi ng pagdududa na itinanim niya sa isipan ni Javier ay nagsisimula nang tumubo at lasunan ang kanilang pagsasama. Sa kabilang gusali, sa loob ng isang silid na puno ng mamahaling kagamitan, ang tensyon ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit at anumang sandali ay mapuputol. Nakita ni Isabela ang marahas na paggalaw ni Javier. Ang lalaki ay kinuha ang isang tumpok ng mga papel at isinabog ang mga ito sa hangin. Tila mga puting ibon na nawalan ng direksyon. You're stealing from me, Sofia. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ang isusukli mo sa akin? Ang galit na tinig ni Javier ay tila naririnig ni Isabela sa kabila ng distansya dahil sa tindi ng emosyong mababanaag sa mukha nito. What are you talking about, Javier? I don't know anything about those documents. Baka gawa-gawa lang yan ng kung sino para sirain tayo. Ang depensa ni Sofia ay puno ng gulat at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ng lalaki. Ngunit ang tiwala ni Javier ay parang isang basong kristal na nahulog sa semento. Durog na at hindi na muling mabubuo. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Sofia. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, kinuha ni Javier ang isang tray ng pagkain sa ibabaw ng mesa at buong lakas itong isinabog. Ang mga porselana ay lumipad sa hangin bago tuluyang sumabog sa matigas na sahig. Ang bawat piraso ay nagkalat tila mga kristal na luha. Ang ingay ng pagkawasak ng gamit ay tila isang musika sa pandinig ni Isabela. Isang serye ng mga pangyayari na nagpapaalala sa kanya ng gabi nang siya ang itaboy sa ulan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang umiinom siya ng kanyang tsaa. Ang init ng likido ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ngayon ay nararanasan na ni Javier ang sarili niyang gamot. Ang pakiramdam na traidurin ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Ang kanilang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha ay nagsisimula nang gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasakiman. Ang tiwalang itinayo sa kasinungalingan ay parang kastilyong buhangin, Javier. Bulong ni Isabela sa hangin. Isang malakas na ihip lang ng katotohanan, tuluyan na itong matatabunan ng dagat.
Nakita niya si Sofia na napaupo sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, habang si Javier ay naglalakad ng pabalik-balik. Ang muka ay pulang-pula sa galit. Ang sulyap ng pagkamuhi sa mga mata ni Javier ay sapat na upang malaman ni Isabela na ang bitag ay mahigpit na nakasara. Wala nang puwang para sa paliwanag dahil ang mga sakim na tao ay palaging mas naniniwala sa pagkawala ng kanilang pera kaysa sa katapatan ng kanilang kasama. Ibinaba ni Isabela ang kanyang binocular at huminga ng malalim. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan tuwing may nababasag na gamit o may naririnig na sigawan. Ang kanyang puso ay naging kasing tibay na ng batong napatibay ng panahon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagtatanong. Sapat na ba ang makita silang nagkakagulo? O kailangan ba niyang makitang tuluyan silang mawalan ng kahit anong masisilungan bago siya tunay na makaramdam ng kapayapaan? Habang ang gabi ay lumalalim, isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan para sa darating na gala. Ang lahat ng ito ay panimula pa lamang. Ang tunay na huling kabanata ay nakasulat sa mga telang kasalukuyang tinatahi sa kanyang kuta. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Sofia kapag nalaman niyang ang gown na inaasahan niyang mag-aangat sa kanya ay ang mismong maglalantad ng kanyang tunay na anyo sa harap ng buong mundo? Ang gabi ng Grand Fashion Gala ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin, kung saan ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay puno ng mga taong ang bawat hininga ay amoy tagumpay at kakapangyarihan. Ang halimuyak ng mamahaling champagne at ang matapang na amoy ng mga bulaklak ay namamayani sa hangin, habang ang matitinding ilaw mula sa kisame ay nakatuon sa mahabang runway na tila isang dambana ng kagandahan. Sa gitna ng karamihan, nakaupo si Isabela sa VIP section. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang manipis at itim na belo. Tahimik na nagmamasid sa pagdating ng kanyang mga kaaway. Lumabas si Sofia sa gitna ng runway, suot ang inaasahang masterpiece ng gabi, isang mahaba at madramang gown na tila gawa sa ginto. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Ang kanyang nangiti ay abot langit, habang tinatanggap ang palakpakan ng mga manunood. Sa tabi ng stage, nakatayo si Javier. Ang kanyang dibdib ay busog sa pagmamalaki. Naniniwalang ito na ang sandali ng kanilang tuluyang pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Ngunit habang ang init mula sa matitinding spotlights ay tumatama sa katawan ni Sofia, ang kapaligiran ay nagsimulang mabago. Ang bango ng mga bulaklak ay biglang napalitan ng isang masangsang na amoy ng nasusunog na plastic at chemical. Ang telang inaasahang maging pinakamahal na sutla ay dahan-dahang nangungulubot at umiikli sa ilalim ng init ng mga ilaw. Ang bawat hibla nito ay tila mga buhay na uod na namimilipit sa hapdi. Dahan-dahang inilalantad ang murang materyales na sadyang ipinalit ni Isabela. Ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkalito at pandidiri. Ang gown ni Sofia ay nagsimulang mapunit sa bawat galaw niya. Ang mga tahi ay bumibigay tila mga sirang pangako. Sa gitna ng kanyang takot, sinubukan ni Sofia na takpan ang kanyang sarili. Ngunit ang tela ay patuloy na naglalaho, nag-iiwan sa kanya ng matinding kahihiyan sa harap ng buong industriya. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng runway ay nagliwanag. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang malinaw na video at audio ng mga lihim na pag-uusap ni Javier at Sofia. Ang tinig ni Javier na nagpaplano kung paano lilikas ang pera mula sa mga shareholder at ang tawa ni Sofia habang nilalait ang paghihirap ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan na bumasag sa kanilang mga maskara ng pagpapakitang tao. Dahan-dahang tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan. Hinubad niya ang itim na belo. Inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay nagniningning sa kapangyarihan at katarungan. Ang kanyang suot na gown na yari sa tunay na sutla
at nalamutian ng mga kristal, ay tila humihigop ng lahat ng liwanag sa silid. Ang bawat hakbang niya patungo sa runway ay puno ng dignidad. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila nagmamarka ng katapusan ng isang madilim na kabanata. Ang sining ay hindi nananatili sa mga kamay ng mga magnanakaw. Javier, ang boses ni Isabela ay malinaw at buo. Nangingibabaw sa ingay ng karamihan. At ang kumpanyang itinayo ko sa dugo at pawis ay hinding-hindi magiging dambana ng inyong kasakiman. Napaupo si Sofia sa gitna ng runway, pilit na kinakaladkad ang mga pira-pirasong tela ng kanyang gown. Ang kanyang mukha ay binalot ng makapal na makeup na ngayon ay natutunaw na kasabay ng kanyang mga luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng hiya, habang ang mga kamera na dati ay humahanga sa kanya, ngayon ay kumukuha na lamang ng kanyang pagbagsak. Sa dulo ng runway, ang mga tauhan ng kawanihan ng pagsisiyasat ay dahan-dahang lumapit. Ang pilak na bakal ng mga posas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw habang ito ay inilalabas. Sa gitna ng desperasyon, lumingon si Javier kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Javier habang pilit na kumakawala sa mga otoridad. Isabela, babe, maniwala ka sa akin? Ginamit lang niya ako. Tiningnan ni Isabela si Javier ng may matinding habag, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa liit ng kaluluwa ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi nakakita na ng kapayapaan sa gitna ng katarungan. Habang hinihila si Javier at Sofia palabas ng ballroom, ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbaba patungo sa kailaliman ng kanilang sariling impyerno. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid, isang katahimikang puno ng paggalang sa babaeng muling bumangon mula sa abo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Isabela ang isang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang lahat ba ng ito ay sapat na upang burahin ang mga peklat sa kanyang puso? O ang tunay na laban ay mag-uumpisa pa lamang sa pagharap niya sa mundong wala ng Javier sa kanyang tabi? Ang liwanag ng bumbilya sa loob ng himpilan ng pulisya ay tila isang malupit na matang humuhusga sa bawat pagkakamali at kasinungalingan. Ang amoy ng malamig na kape, lumang papel, at ang masangsang na amoy ng pawis ay namamayani sa hangin. Malayo sa halimuyak ng mga rosas at champagne na binalot ang buhay ni Isabela noong mga nagdaang oras. Sa loob ng maliit at masikip na silid interogasyon, ang tanging tunog na maririnig ay ang mababaw at mabilis na paghinga ni Javier, na ngayon ay nakaupo sa tapat ng isang mesang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa malamig na posas. Ang kanyang mamahaling suit na yari sa pinakamahusay na lana ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakasuklay ay tila isang pugad ng mga pangarap na nawasak. Sa kabilang silid, naririnig ang boses ni Sofia na punong-puno ng galit at desperasyon. Isinisigaw ang bawat lihim na transaksyong ginawa ni Javier upang iligtas ang kanyang sariling balat. Ang pag-ibig na akala nila ay kasing tibay ng diamante ay nauwi sa isang maduming labanan ng sisihan. Pumasok si Isabela sa silid ng may banayad na hakbang. Ang bawat dampi ng kanyang sapato sa semento ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga huling sandali ng kalayaan ni Javier. Naupo siya sa tapat nito. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang lawa sa madaling araw na walang kahit anong alon ng puot o galit. Isabela, babe, salamat at dumating ka. Ang tinig ni Javier ay nanginginig, puno ng kaplastikan at huling pag-asa. Makinig ka sa akin. Pilitin mo silang i-drop ang charges. Ginamit lang ako ni Sofia. Siya ang nag-utos sa akin na galawin ang mga accounts. You know I love you, right? Mag-umpisa tayo ulit. I can make it up to you. Ipapangako ko, hinding-hindi na mauulit ito. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala
Sa mga labi ni Isabela, tiningnan niya ang lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang niya hanggang sa huling hininga. Ang bawat salita ni Javier ay tila isang maruming hangin na pilit dumudumi sa kanyang bagong simula. Utang na loob, Javier. Tigilan mo na ang pag-arte. Mahinang wika ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihang nagmumula sa isang pusong tuluyan ng naghilom. Ang lalaking kilala ko ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan noong gabing itinapon mo ako sa labas ng mansyon. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangherong naging sakim sa kapangyarihan at pera. Bakit mo ginagawa ito? Asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. Sigaw ni Javier habang pilit na tumatayo. Ngunit ang bigat ng posas ay humila sa kanyang mga kamay, pabalik sa mesang bakal. Lumilikha ng isang matigas na tunog ng pagtama ng bakal sa bakal. Exactly, Javier. May pinagsamahan tayo. Pero ang pinagsamahan natin ay tinumbasan mo ng kataksilan. Tugon ni Isabela habang dahan-dahang tumatayo. Inubos mo ang lahat ng sa akin, hindi lang ang pera at kumpanya, kundi pati ang tiwala ko sa tao. Pero salamat din sa iyo dahil sa ginawa mo. Nahanap ko ang tunay na lakas na itinago ko sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ay bumukas at inilabas ng mga pulis si Sofia mula sa kabilang silid. Ang kanyang mukha ay binalot ng tuyong luha at ang kanyang makeup ay natunaw na. Nagmukhang isang maskara ng kamatayan. Nang magtagpo ang mga mata ni Javier at Sofia, ang hangin sa loob ng silid ay tila nagliyab sa tindi ng kanilang pagkamuhi sa isa't isa. Manloloko ka, Javier! Sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam sa kanya. Sigaw ni Sofia habang pilit na dinuduro ang lalaki. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magnakaw sa asawa ko. Ganti ni Javier, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Pinanood sila ni Isabela nang may matinding katahimikan. Ang 2 taong sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay parang mga asong nag-aaway sa isang pirasong buto na wala namang laman. Wala siyang naramdamang saya sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang tanikalang bumabalot sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Habang papalabas si Isabela, mabilis na sumubsob si Javier sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay na may posas ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Isabela. Isabela, please! Huwag mo akong iwan dito. Magpapakamatay ako kapag nawala ka. Ang iyak ni Javier ay tila isang desperadong awit ng isang taong takot sa sariling anino. Dahan-dahang humakbang paatras si Isabela. Hinayaang dumulas ang dulo ng kanyang damit mula sa maruming daliri ni Javier. Ang mga kamay ni Javier ay naiwang nakadapa sa semento. Puno ng alikabok at dumi. Tila sumisimbolo sa kanyang tadhana. Tiningnan siya ni Isabela sa huling pagkakataon. Isang tingin na walang iniwan kundi ang rurok ng kawalan. Hindi kita iiwan, Javier, dahil sa isip ko, hindi ka na kailanman nag-exist. Huling wika ni Isabela bago siya lumabas ng silid. Ang mabigat na pintong bakal ay sumara ng may lakas na nagpayanig sa buong paligid. Ang tunog ng lock na pumasok sa kinalalagyan nito ay tila isang pinal na hatol. Sa labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa mukha ni Isabela. Nagdadala ng pangako ng isang bagong umaga. Ngunit sa likod ng kanyang paglalakad, isang huling tanong ang bumulabog sa kanyang isipan. Paano niya muling tuturuang magmahal ang isang pusong sanay nang mabuhay sa gitna ng yelo at bakal? Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng hustisya ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat dumi at lamat ng mga taong nagtangkang magtago sa likod ng kapangyarihan. Ang hangin ay mabigat, puno ng halumigmig at ng amoy ng mainit na semento, habang ang kapaligiran ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Sa gitna ng malawak na hagdanan, nagtipon ng napakaraming tao. Mga dating empleyado
na nawalan ng trabaho, mga biktima ng panloloko, at mga taong nais lamang saksihan ang pagbagsak ng 2 taong naging simbolo ng kasakiman. Lumabas sina Javier at Sofia mula sa malalaking pinto ng korte, nakaposas at napapalibutan ng mga gwardya. Ang anyo ni Javier ay hindi na ang makisig na negosyanteng hinahangaan sa mga magazine. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon, maputla at puno ng mga kulubot ng takot. Ang kanyang polo na dati ay palaging maputi at maayos, ay may mga mantsa na ng pawis at alikabok. Sa tabi niya, si Sofia ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa muka upang itago ang matinding hiya na tila isang apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang nila pababa ng hagdan ay sinasalubong ng isang malakas na koro ng mga boses na puno ng pagkamuhi. May mga sumisigaw ng panunumbat, may mga nagtatapon ng mga pira-pirasong papel at dumi. Tila isang ritual ng paglilinis sa isang lipunang dinumihan ng kanilang mga kamay. Ang silaw ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay walang tigil sa pagtama sa kanilang mga mata. Bawat pagputok ng liwanag ay tila isang dagok sa kanilang natitirang dignidad. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang kumawala mula sa nanginginig na daliri ni Javier. Ang kanyang singsing sa kasal, ang singsing na dati ay nagniningning bilang simbolo ng kanyang katayuan, ay dahan-dahang tumalbog sa bawat baitang ng hagdan. Ang bawat pagtama nito sa matigas na bato ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis bago ito tuluyang lumubog sa isang maputik na tubig sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, isang malaking truck ng basura ang dumaan at ang mabibigat na gulong nito ay walang awang dumaan sa ibabaw ng singsing. Ibinabaon ito sa kailaliman ng dumi. Walang sino man ang nagtangkang tumingin o dumampot dito. Para sa lahat, ito ay isa na lamang piraso ng basura na dapat nang limutin. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Isabela sa tabi ng kanyang ina, si Carmen. Ang anyo ni Isabela ay punong-puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabaga sa galit, kundi puno na ng isang malalim na pag-unawa sa takbo ng tadhana. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng kanyang anak. Ang init ng palad ng ina ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa huling sugat sa puso ni Isabela. "You did well, Isabela." Ang tinig ni Carmen ay mababa, ngunit puno ng pagmamalaki. Hindi mo lang nakuha ang hustisya, kundi nahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng unos. Ang pagsubok na ibinigay ko sa iyo ay hindi para pahirapan ka, kundi para patunayan na ang dugong nananalatay sa iyo ay dugong hindi sumusuko. "Thank you, Ma. Now I understand why you had to let me fall." Mahinang tugon ni Isabela. Ang kanyang tinig ay malinaw tila isang agos ng tubig sa batis. "If I didn't hit the ground, I wouldn't know how to fly again." Tumingin si Isabela sa huling pagkakataon sa direksyon ng sasakyang magdadala kina Javier at Sofia patungo sa kanilang bagong tahanan sa likod ng mga rehas. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, nag-iiwan ng isang maitim na usok sa hangin na agad ding tinangay ng hanging amihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng bigat ng nakaraan, ang bawat hapdi ng kataksilan, ay tila mga aninong naglaho nang sumikat ang araw. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Isabela at nagabot ng isang piraso ng telang puti na may nakaburdang isang maliit na bulaklak. Isang simpleng disenyo, ngunit puno ng katapatan. Napahinto si Isabela at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tagumpay ba ay tunay na nasusukat sa pagbagsak ng kaaway o sa kakayahan nating muling maghasik ng kagandahan sa mundong pinatigas ng sakit? Sa bawat dulo ay may bagong simula, ngunit ano ang naghihintay kay Isabela
sa kabanatang wala ng anino ng nakaraan. Ang mansyong dati ay balot ng malamig na katahimikan at mga lihim na mapanakit ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tahanan ng pagkukunwari at luho. Ang bawat sulok ng malawak na silid ay pinuno ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Nagbibigay liwanag sa mga makinang panahi na dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng mga kamay ng mga kababaihang naghahanap ng bagong simula. Ang amoy ng sariwang lino at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay humahalimuyak sa hangin. Tila isang banayad na haplos sa kaluluwa ng sinumang papasok sa Isabella's Haven. Sa gitna ng silid, nakatayo si Isabella. Wala na ang itim na belo o ang matigas na anyo ng isang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na yari sa telang koton. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi nabibili ng anumang yaman, ang liwanag ng kapayapaan. Isang babae ang lumapit sa kanya, nanginginig ang mga kamay at may mga bakas ng pasa sa kanyang mga braso. Ang babaeng ito ay paalala ng nakaraan ni Isabella noong siya ay nakakulong pa sa isang pagsasamang puno ng panlilinlang at takot. Dahan-dahang hinawakan ni Isabella ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng init at katiyakan. Don't worry, safe ka na rito. Dito sa Haven, hindi ka lang namin tuturuang manahin ng damit. Tuturuan ka rin naming tahiin muli ang mga pangarap mong nasira. Ang tinig ni Isabella ay malambot, ngunit puno ng determinasyon. Thank you, Miss Isabella. Akala ko po, wala na akong pupuntahan. I felt so worthless. Bulong ng babae habang dahan-dahang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. I know the feeling, babe. Pero maniwala ka, ang bawat sugat ay pwedeng maging disenyo ng isang mas matatag na pagkatao. Look at me. I survived, and so will you. Tugon ni Isabella, sabay abot ng isang malinis na panyo. Mula sa pintuan pinagmamasdan ni Carmen ang kanyang anak. Ang matandang babae ay nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus at may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak ay hindi na lamang isang tagapagmana ng isang imperyo, kundi isang reyna na nagtatayo ng sarili niyang kaharian ng kalinga. You've finally found it, anak. Wika ni Carmen nang lumapit si Isabella sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming kaaway ang napabagsak mo, kundi sa kung gaano karaming buhay ang nagawa mong iangat. You were right, Ma. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng katarungan, pero ang pagtulong sa kanila ang nagbigay sa akin ng kagalingan. Sagot ni Isabella habang nakatingin sa mga kababaihang abala sa kanilang paggawa. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naglakad si Isabella sa hardin. Wala na ang ingay ng nakaraan, wala na ang boses ni Javier na puno ng panunumbat, at wala na ang tawa ni Sofia na puno ng inggit. Ang tanging naririnig niya ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa hangin at ang awit ng mga ibon na pauwi na sa kanilang mga pugad. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na litrato, ang tanging alaala ng kanyang lumang sarili. Sa isang marahang galaw, hinayaan niya itong tangayin ng hangin. Pinagmamasdan ang paglipad nito hanggang sa mawala ito sa paningin. Hindi na niya kailangang lumingon pa sa likod. Ang bawat tahi, ang bawat hibla ng kanyang bagong buhay ay matibay na at hindi na muling mapuputol ng anumang unos. Sa dulo ng hardin, tanaw ni Isabella ang isang bagong bukang liwayway na naghihintay sa kanya bukas. Isang buhay na punong-puno ng kulay, hindi dahil sa mga mamahaling tela, kundi dahil sa pagmamahal na sa wakas ay natutunan niyang ibigay sa kanyang sarili.
Ang dating mananahi ng mga basahan ay isa na ngayong arkitekto ng pag-asa. At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, alam niyang siya ay malaya na, tunay, ganap, at magpakailanman.